Nasa fact-finding stage pa lamang umano ang Office of the Ombudsman sa mga aligasyon laban kina Senador Chis Escudero at Senador Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Patuloy pa ang pangangalap ng ebidensya ng tanggapan upang matukoy kung may sapat na batayan para isulong ang mareklamo laban sa dalawang senador. Samantala, nasa preliminary investigation na ang reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hintayin pa ng ombudsman ang kanyang counter-affidavit o depensa bago makapagpalabas ng resolusyon sa kaso. Dahil sa mabagal na pag-usad ng ilang kaso, may mga nagtatanong kung bakit tila mas nauuna pang nakasuhan ang ibang personalidad na hindi naman umano nadadawit sa flood control anomaly. Kabilang dito si dating Congressman Mike Defensor na nagpahayag ng pagkadismaya sa tila mabagal na pag-usad ng kaso laban kay Romualdez. Dapat isunod na nila, nauna pa kami. Ngunit ayon kay Remulla, hindi maaring madaliin ng ombudsman ang proseso dahil kailangang tiyaking sapat at matibay ang ebidensyang ihaharap sa korte. Anya mas mahalagang maihanda ng maayos ang kaso kaysa magsampa agad ng reklamo na maaring hindi mapanindigan sa paglilitis. Sistema ng sistema ng batas natin yan eh. And kahit nasabihin mo sa akin, bilisan mo yan, pag hindi kompleto yan, hindi ko ha-file yan. Hindi pwedeng fa-file mo, weaponize mo. Dapat dyan, pag final mo, kaya mo nang panindigan. In fact, ang prinsipyo gusto namin manaig dito, pag nag-file kami ng kaso at humingi kami ng continuous trial, i-grant, ready na yung lahat ng ebidensya. Para wala nang mawawalang ebidensya, wala nang mawawalang testigo, tapusin namin kagad yan. Kaya lang, yung preparasyon ang mahirap eh. Sa kaso naman ni Marcoleta, sinabi na noon ng ombudsman na mas mabilis ang naging case filled up dahil sa mga impormasyong nakuha ng kanilang tanggapan. Kabilang ang mga pahayag at pag-amin ng umano'y may kaugnayan sa pagtanggap ng donasyon at hindi pagdideklara ng ilang yaman sa kanyang salin. Samantala, umaasa ang ombudsman na pagbibigyan ng korte ang kanilang hiling na ma-discharge sa kaso si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Layunin ng tanggapan na magamit si Bunoan bilang testigo sa isinusulong na grand conspiracy case laban kay Romualdez. Bantayan natin ang courts because kami we're putting on our best face to put flesh into the cases. Sana the courts will also do their part in dispensing justice in this country. Hustisya ang pinag-uusapan dito. Samantala, nilinaw naman ni Remulla na wala ng probative value para sa ombudsman ang Cabral files matapos pumanaw ang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Gayunman, maaari pa rin umano itong magamit bilang bahagi ng narrative o background sa pagbuo ng kaso, ngunit hindi bilang pangunahing ebidensya na maaring patunayan sa korte. Ang problema kasi, it has no probative value that the person now is dead. So, who will testify as to the files? Wala na eh. Technically, as if it doesn't exist. You can probably use it as a narrative, as part of a narrative, but supported by other evidence rather than the files. Bukod sa flood control cases, tututukan din ng ombudsman ang magiging 2027 proposed budget ng Pangulo. Humingi na ang tanggapan sa Department of Budget and Management o DBM ng kopya ng President's proposed budget upang masubaybayan ang anumang pagbabago sa proseso ng budget deliberations. Ang kay Remulla, mahalaga ang monitoring upang matiyak na walang lalampas sa mga pondong isinumite at inaprobahan sa ilalim ng proposed budget ng Malacanang. We prepared a letter to the DBM already to give us a copy of the President's proposed budget. And any changes there, we will notice, we will study, and we will make sure that nobody goes beyond what is submitted by the President. Nasa fact-finding stage pa lamang umano ang Office of the Ombudsman sa mga aligasyon laban kina Senador Chis Escudero at Senador Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Patuloy pa ang pangangalap ng ebidensya ng tanggapan upang matukoy kung may sapat na batayan para isulong ang mareklamo laban sa dalawang senador. Samantala, nasa preliminary investigation na ang reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hintayin pa ng ombudsman ang kanyang counter-affidavit o depensa bago makapagpalabas ng resolusyon sa kaso. Dahil sa mabagal na pag-usad ng ilang kaso, may mga nagtatanong kung bakit tila mas nauuna pang nakasuhan ang ibang personalidad na hindi naman umano nadadawit sa flood control anomaly. Kabilang dito si dating Congressman Mike Defensor na nagpahayag ng pagkadismaya sa tila mabagal na pag-usad ng kaso laban kay Romualdez. Dapat isunod na nila, nauna pa kami.
Ngunit ayon kay Remulla, hindi maaring madaliin ng ombudsman ang proseso dahil kailangang tiyaking sapat at matibay ang ebidensyang ihaharap sa korte. Anya mas mahalagang maihanda ng maayos ang kaso kaysa magsampa agad ng reklamo na maaring hindi mapanindigan sa paglilitis. Hindi, sistema ng sistema ng batas natin yan eh. And kahit nasabihin mo sa akin, bilisan mo yan, pag hindi kompleto yan, hindi ko ha-file yan. Hindi pwedeng fa-file mo, weaponize mo. Dapat dyan, pag final mo, kaya mo nang panindigan. In fact, ang prinsipyo gusto namin manaig dito, pag nag-file kami ng kaso at humingi kami ng continuous trial, iga-grant, ready na yung lahat ng ebidensya. Para wala nang mawawalang ebidensya, wala nang mawawalang testigo, tapusin namin kagad yan. Kaya lang, yung preparasyon ang mahirap eh. Sa kaso naman ni Marcoleta, sinabi na noon ng ombudsman na mas mabilis ang naging case build up dahil sa mga impormasyong nakuha ng kanilang tanggapan. Kabilang ang mga pahayag at pag-amin ng umano'y may kaugnayan sa pagtanggap ng donasyon at hindi pagdideklara ng ilang yaman sa kanyang salin. Samantala umaasa ang ombudsman na pagbibigyan ng korte ang kanilang hiling na ma-discharge sa kaso si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Layunin ng tanggapan na magamit si Bunoan bilang testigo sa isinusulong na grand conspiracy case laban kay Romualdez. Bantayan natin ang courts because kami we're putting on our best face to put flesh into the cases. Sana the courts will also do their part in dispensing justice in this country. Hustisya ang pinag-uusapan dito. Samantala nilinaw naman ni Remulla na wala ng probative value para sa ombudsman ang Cabral files matapos pumanaw ang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Gayunman maali pa rin umano itong magamit bilang bahagi ng narrative o background sa pagbuo ng kaso, ngunit hindi bilang pangunahing ebidensya na maaring patunayan sa korte. Ang problema kasi, it has no probative value that the person now is dead. So, who will testify as to the files? Wala na eh. Technically, as if it doesn't exist. You can probably use it as a narrative, as part of a narrative, but supported by other evidence rather than the files. Bukod sa flood control cases, tututukan din ng ombudsman ang magiging 2027 proposed budget ng Pangulo. Humingi na ang tanggapan sa Department of Budget and Management o DBM ng kopya ng President's proposed budget upang masubaybayan ang anumang pagbabago sa proseso ng budget deliberations. Ang kay Remulla, mahalaga ang monitoring upang matiyak na walang lalampas sa mga pondong isinumite at inaprobahan sa ilalim ng proposed budget ng Malacanang. We prepared a letter to the DBM already to give us a copy of the President's proposed budget. And any changes there, we will notice, we will study, and we will make sure that nobody goes beyond what is submitted by the President. Nasa fact-finding stage pa lamang umano ang Office of the Ombudsman sa mga aligasyon laban kina Senador Chis Escudero at Senador Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Patuloy pa ang pangangalap ng ebidensya ng tanggapan upang matukoy kung may sapat na batayan para isulong ang mareklamo laban sa dalawang senador. Samantala nasa preliminary investigation na ang reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hintayin pa ng ombudsman ang kanyang counter-affidavit o depensa bago makapagpalabas ng resolusyon sa kaso. Dahil sa mabagal na pag-usad ng ilang kaso, may mga nagtatanong kung bakit tila mas nauuna pang nakasuhan ang ibang personalidad na hindi naman umano nadadawit sa flood control anomaly. Kabilang dito si dating Congressman Mike Defensor na nagpahayag ng pagkadismaya sa tila mabagal na pag-usad ng kaso laban kay Romualdez. Ito si Martin Romualdez, dapat isunod na nila, nauna pa kami. Ngunit ayon kay Remulla, hindi maaring madaliin ng ombudsman ang proseso dahil kailangang tiyaking sapat at matibay ang ebidensyang ihaharap sa korte. Anya mas mahalagang maihanda ng maayos ang kaso kaysa magsampa agad ng reklamo na maaring hindi mapanindigan sa paglilitis. Hindi, sistema ng sistema ng batas natin yan eh. And kahit nasabihin mo sa akin, bilisan mo yan, pag hindi kompleto yan, hindi ko ha-file yan. Hindi pwedeng fa-file mo, weaponize mo. Dapat dyan, pag final mo, kaya mo nang panindigan. In fact, ang prinsipyo gusto namin manaig dito, pag nag-file kami ng kaso at humingi kami ng continuous trial, iga-grant, ready na yung lahat ng ebidensya. Para wala nang mawawalang ebidensya, wala nang mawawalang testigo, tapusin namin kagad yan. Kaya lang, yung preparasyon ang mahirap eh.
Sa kaso naman ni Marcoleta, sinabi na noon ng ombudsman na mas mabilis ang naging case filled up dahil sa mga impormasyong nakuha ng kanilang tanggapan. Kabilang ang mga pahayag at pag-amin ng umano'y may kaugnayan sa pagtanggap ng donasyon at hindi pagdideklara ng ilang yaman sa kanyang salin. Samantala umaasa ang ombudsman na pagbibigyan ng korte ang kanilang hiling na ma-discharge sa kaso si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Layunin ng tanggapan na magamit si Bunoan bilang testigo sa isinusulong na grand conspiracy case laban kay Romualdez. Bantayan natin ang courts because kami we're putting on our best face to put flesh into the cases. Sana the courts will also do their part in dispensing justice in this country. Hustisya ang pinag-uusapan dito. Samantala, nilinaw naman ni Remulla na wala ng probative value para sa ombudsman ang Cabral files matapos pumanaw ang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Gayunman, maaari pa rin umano itong magamit bilang bahagi ng narrative o background sa pagbuo ng kaso, ngunit hindi bilang pangunahing ebidensya na maaring patunayan sa korte. Ang problema kasi, it has no probative value that the person now is dead. So, who will testify as to the files? Wala na eh. Technically, as if it doesn't exist. You can probably use it as a narrative, as part of a narrative, but supported by other evidence rather than the files. Bukod sa flood control cases, tututukan din ng ombudsman ang magiging 2027 proposed budget ng Pangulo. Humingi na ang tanggapan sa Department of Budget and Management o DBM ng kopya ng President's proposed budget upang masubaybayan ang anumang pagbabago sa proseso ng budget deliberations. Ang kay Remulla, mahalaga ang monitoring upang matiyak na walang lalampas sa mga pondong isinumite at inaprobahan sa ilalim ng proposed budget ng Malacanang. We prepared a letter to the DBM already to give us a copy of the President's proposed budget. And any changes there, we will notice, we will study, and we will make sure that nobody goes beyond what is submitted by the President.